Dominant Protector. Credit to the author. 4,751-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling ito, walang makakapansin sa dalawang kawawang kaluluwang ito. Ang mga bagay ay sa wakas ay bumalik sa landas. Inihayag ni Cassandra sa harap ng lahat, bilang Panginoon ng West Island, ipinapahayag ko na si Terence, ang disipulo ng North Island, ay ang aking anak na babae ni Nika na kasintahan. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao, kailangan nilang bigyan ng mukha ang host ngayong nakita na nila kung ano ang nangyayari. Hindi sila maaaring umupo lang doon at maghintay, marami sa kanila ang nakakita ng lakas ni Terence dati, at sila ay kumbinsido sa kanyang lakas. Terence, simula ngayon, kailangan mong tandaan na hindi ka lang alagad ng 3 pavilion, miyembro ka na rin ng kanlurang bahagi ng isla. Mula ngayon, kailangan mong unahin ang kanlurang bahagi ng isla sa iyong mga aksyon, tandaan mo ito. Si Cassandra ang nag-lecture sa kanya sa harap ng lahat, pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono, syempre, kung sino man o anumang bagay ang mag-provoke sa iyo, hindi mo kailangang lunukan ang iyong galit. Bagamat kaming lahat sa kanlurang bahagi ng isla ay mga babae, hindi kami kailanman natakot sa gulo. Ako at ang buong kanlurang bahagi ng isla ang magiging pinakamatibay mong sandigan. Nang marinig ito, napuno ng inggit at inggit ang lahat. Maging si Terence mismo ay hindi maiwasang matuwa, hanggang sa bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Naroon si Terius sa gitnang isla, Truett sa North Island, Cassandra sa West Island, at ang multo, ang dating Asher Dragon ng Spirit Beast Clan. Nang hindi namamalayan, nakabuo na siya ng napakalakas na alyansa ng mga puwersa. Sa sobrang maluho na lineup, kung kaya nilang pakilyusin silang lahat, sapat na para labanan ang isang hindi pa naganap na labanan sa Sky-class island. Not to mention the East Continent, at least sa ibang lugar, siguradong makakalakad sila patagilid. Susunod ako sa utos ng Island Master. Tumango si Terence. Very good. Bata pa kayo ni Nika at hindi pa panahon para magpakasal kayo. Gayunpaman, ayon sa mga alituntunin na ipinasa ng ating mga ninuno sa West Island, aayusin ko na kayong dalawa ay pumunta sa East Province Academy para sa karagdagang pag-aaral. Una, lalawak ninyo ang inyong pananaw. Pangalawa, pagbutihin ninyo ang inyong lakas. At pangatlo, babalikan ninyo ang isa't isa, sana'y magkaroon kayo ng relasyon sa isa't isa. Balikitin ang responsibilidad ng pagprotekta sa West Island ng sama-sama. Itinuro ni Cassandra. Well, ungol ni Terence. Hindi kaya magugulo nito ang kanyang mga plano. Siya ay ganap na nakatali sa West Island, at hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong lumipat sa paligid. Nakita ni Cassandra ang pag-aalala ni Terence at ngumiti ito nang walang sinasabi. Pagkatapos ng ilang salita ng pampatibay loob, opisyal na natapos ang paglilitis. Sunod-sunod na umalis ang lahat. Maliban sa mga gwardya ng Western Island, tanging si Terence at ang iba pa ang naiwan. Puno ng pag-aalala ang isip ni Terence. Si Nika ay masyadong nahihiya na tumangala sa kanya, habang sina Jenny at Natalie ay nakatingin sa kanilang mga mukha. Hindi madaling makakuha ng masayang pagtatapos. Dapat kang magsabi ng kahit isang bagay upang ipagdiwang. Bakit wala kang sinasabi? Si tanong ni Jenny. Oo, ngayong fiancé na ako ni Little Junior, nandito ako para i-interview si Nika. May acceptance speech ka ba? Kinuha ni Natalie ang isang rolyo ng papel nang wala sa oras at ibinigay ito kay Nika bilang mikropono. Ang babaeng ito ay kasama si Jenny sa loob ng kalahating buwan at nagiging mas pamilyar sa secular na mundo. Paano itong award? Hindi napigilan ni Terence na matawa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gagawin sa biglaang pagdagdag ni Nika bilang kanyang kasintahan, ito ay isang bagay na matagal na nilang napag-usapan, at hindi pa sila opisyal na kasal, kaya hindi talaga siya komportable dito. Naramdaman na lang niya na bago ito. Natalie alam lang kung paano maglaro ng mga trick. Tumawa rin si Nika. Siya ay isang simpleng babae kung tutuusin. Akala niya ay kinakabahan si Terence dahil wala itong sinabi, ngunit alam niyang nag-overthink ito pagkatapos makita ang ekspresyon ni Terence. Pagkatapos ng gulo, sa wakas ay bumalik sa normal ang awkward na kapaligiran. Si Terence at ang tatlong babae ay katulad ng dati.
Kung may sasabihin siya, magiging mas malapit ang relasyon niya kay Nika. Terence, ano ang iniisip mo? Iniisip mo ba si Ate Hollis? Napadilat si Nika at biglang nagmungkahi, tama, hindi pa tayo nakakapagpasalamat kay Ate Hollis, hanapin natin siya ngayon, okay. Mabuti, mabuti. Tumango sina Jenny at Natalie. Si Remilyn ay ang tagapagligtas ni Terence, kaya siya rin ang kanilang tagapagligtas. Hindi banggitin, si Remilyn ay isa ng kapatid sa kanilang mga puso, kaya syempre kailangan nilang maglaro ng magkasama. Ngumiti si Terence. Ang tatlong babae ay inosente lahat, ngunit si Nika ang mas sensitibo. Napansin niya siguro na medyo nadismaya si Remilyn, kaya gusto niya itong aliwin. Walang nagmamadali. Nika, puntahan muna natin ang nanay mo. May itatanong ako sa kanya. Sabi ni Terence. Anong meron? Si Nika ay natulala at namula. Mahina niyang sabi, hindi mo naman itatanong kung kailan tayo ikakasal, di ba? Paf! Muntik nang mabulunan si Terence, kakasal lang sila, at iniisip na niya ito. Ano kayang iniisip ng babaeng ito? Bakit parang hindi siya makapaghintay? Hindi, may iba pa akong dapat pag-usapan sa nanay mo. Nika, alam mo namang hindi makatutuhanang manatili ako sa Western Island. Marami pa akong dapat gawin. Sabi ni Terence, walang imek. Oh. Namula si Nika nang humajijek sina Jenny at Natalie. She explained after a while, actually, kahit na ginawa mo iyon sa akin. Hindi mo kailangang manatili sa kanlurang bahagi ng isla. Talaga. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Totoo naman. Ang tatay ko ay hindi palaging nanatili sa kanlurang bahagi ng isla, kaya malaya ka ring nakakagalaw. Sabi ni Nika. Magaling iyan, nakahinga ng maluwag si Terence at nagtanong, nga pala, hindi ko pa narinig na pinag-uusapan mo ang iyong ama. Wala ba siya sa kanlurang bahagi ng isla? Hindi, umalis siya kasama ang dalawa pang makapangyarihang tao ilang taon na ang nakakaraan upang protektahan ang kapayapaan ng Sky Class Island. Wala nang balita mula sa kanya mula noong. Medyo nadismaya si Nika, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay isang makapangyarihang figure. Kahit walang balita, malabong mangyari ang aksidente. Umalis siya na may dalawang makapangyarihang figure. Tumango si Terence, malalim ang iniisip. Hindi na siya nagtanong pa, ngunit nagmungkahi, puntahan natin ang iyong ina. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa East Province Academy. O sige. Hindi pinansin ni Nika at agad na inakay si Terence patungo sa Cassandra. Hindi na nila kailangang ipaalam kahit kanino habang nasa daan at nakarating sila sa pag-aaral ni Cassandra. 4,752. Bagamat naroon din sina Jenny at Natalie, hindi sila sumali sa saya. Sa halip, nanatili sila sa labas at kumain ng mga panghimagas. Nagustuhan ng mga babae ang mga katangi-tangi at masasarap na dessert, at sa Western Island, na parang isang bansa ng kababaihan, ang iba't ibang mga dessert ay mas kamangha-mangha. Ang una nilang inaabangan pagkagising nila araw-araw ay ito. Nandito na pala kayo. Si Cassandra ay nasa pag-aaral na may kinalaman sa ilang bagay. Itinaas lang niya ang kanyang ulo nang makita niya sina Terence at Nika, na sinenyasan silang humanap ng mauupuan. Tila hindi na niya itinuring si Terence bilang isang tagalabas. Hindi umimik si Terence, tumingin siya kay Nika at umupo. Hinintay niyang matapos ni Cassandra ang kanyang trabaho bago siya tumahimik, Island Lord. Tawagan mo ako Tita Nigel para sa ngayon. Magiging pamilya tayo sa hinaharap. Masyadong malayo para tawagin akong Island Master. Ngumiti si Cassandra. Siyempre, pagkatapos nilang ikasal ang dalawa, kailangan niyang tawagan ang kanyang biyenan. Sige po Tita Nigel. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Terence. Magiliw na ngumiti si Cassandra. Ang makitid na tagumpay ni Terence sa pagsusulit ay nagpasaya kay Nika, at bilang isang ina, masaya rin siya para sa kanyang anak na babae. Tita Nigel, may hihilingin akong pabor sa iyo. Sana pumayag ka. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oh, sabihin mo lang. Sabi ni Cassandra. Sinabi mo na ayon sa mga patakaran ng West Island, ipapadala mo ako at si Nika sa East Province Academy para sa karagdagang pag-aaral. Sabi ni Terence. Tama. Kakausapin ko lang kayong dalawa tungkol dito.
Maliban sa ilang paaralan na may mga mahigpit na patakaran, maaari kang pumili ng alinman sa iba pang paaralan sa East Province. May ideya ka ba? Tanong ni Cassandra. Tita Nigel, actually, I don't really want to go to the East Province for further studies for the time being. Sa sitwasyon ko ngayon, hindi pa ito ang tamang panahon. Malamang na malilimitahan ang pag-unlad ko kapag pumunta ako sa East Province Academy. Ang pinakakailangan ko ngayon ay pumunta sa iba't ibang lugar para magkaroon ng karanasan at hindi makahanap ng mapag-aaralan ng mapayapa. Sana maintindihan mo ito, Tita Nigel. Seryosong sabi ni Terence. Oh. Naningkit ang mga mata ni Cassandra habang sinusukat niya muli si Terence. Nakita niyang puro ang aura nito at hindi man lang nawawala, at wala man lang siyang mababaw na aura ng ibang mga batang henyo. Para siyang bumuo ng sariling paksayon, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon, tama ka. Sa sitwasyon mo ngayon, sayang talaga ang oras para manatili ka sa East Province Academy. Ang East Province Academy ay puno ng mga nakatagong talento at matinding kompetisyon, ngunit kung tungkol kay Cassandra, ang tinatawag na kompetisyon na ito ay hindi nagbigay kay Terence ng aktwal na presyon. Kapag naging masyadong komportable ang kapaligiran, kahit na ang pinaka-energetic na binata ay unti-unting nawawala ng gana at kalaunan ay nagiging ordinaryo na. Tama. Tumango si Terence. Well, sa kasong ito, maaari mong isantabi ang bagay na pupunta ka sa East Province Academy sa ngayon, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Kailangan mong ipadala si Nika sa East Province, kahit sa paraang nasa samahan mo siya. Paano mo mapagpasyahan para sa iyong sarili kung ano ang gusto mong gawin pagkatapos nito? Iminungkahi ni Cassandra pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Si Nika ay iba kay Terence. Siya ay hindi nais na linangin bilang Natalie. Nasa Golden Core stage lang siya, at bilang susunod na kahalili ng West Island, halatang hindi siya sapat. Matagal na siyang gustong ipadala ni Cassandra sa East Province Academy, ngunit palagi niyang nakikita ang lahat ng uri ng dahilan para tanggihan ito. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi makatakas si Nika. Si Terence ay maaaring magtanim ng mag-isa, ngunit kailangan niyang manatili sa East Province Academy. Walang puwang para sa negosasyon. Napapout si Nika at may sasabihin sana nang napatigil siya nang tumingin si Cassandra. Alam niya ang kanyang ginagawa, kaya napatikom na lamang siya ng bibig. Salamat po Tita Nigel. Agad namang sumang-ayon si Terence. Ang pag-aaral sa East Province Academy ay isa sa mga patakaran ng isla sa kanluran, at hindi niya akalain na ganoon kadaling baguhin ito. Hindi niya akalain na ganoon kadaling pumayag si Cassandra parang ang magiging biyenan niyang ito ay hindi isang taong hindi pa bago-bago. Magandang balita ito para kay Terence. Kung si Cassandra ay isang matandang matigas ang ulo na nananatili sa mga patakaran, sa kanyang katayuan at posisyon, na nakakaalam kung gaano kalaki ang problemang ay dudulot niya sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na ganoon kadali itong kausap, at parang hindi na magiging masyadong mahirap ang buhay niya sa West Island. Ang bagay na ito ang dapat mong pagdesisyonan. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Napangiti si Cassandra nang walang pakialam at biglang nagtanong, Terence, paano kayo nakalabas ni Remeline? Pwede bang maging tapat kay Tita Nigel? Siyempre, kung hindi comfortable para sa iyo, walang pipilitin sa iyo. Kaya lang, sa tingin ko ay kailangang linawin ang mekanismo ng teleportasyon ng pagsubok sa West Island. Ang kwento ni Terence tungkol sa isang profound stage na pinalabas sila ay para lamang lokohin ang mga tagalabas na hindi alam ang nasa loob na kwento. Malinaw na hindi nito maloloko si Cassandra at ang iba pang mga nakatataas sa West Island. Kung talagang ma-activate ng isang profound stage master ang teleportation formation, malalaman na nila ito ilang daang taon na ang nakalipas. Ito ay imposible. Tita Nigel, ang bait mo. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, umasa talaga ako sa sarili kong tunay na chi. Matapat na sabi ni Terence. Walang dapat itago tungkol dito, at hindi komportable para sa kanya na sabihin ito ng malakas sa mga tagalabas, ngunit sa kanyang relasyon kay Cassandra, hindi siya maaaring ituring na isang tagalabas. Oh! Nagulat si Cassandra. Naisip niya na sina Terence at Remeline ay nakahanap ng butas sa teleportation formation, ngunit hindi niya inaasahan na ang sagot ay napakasimple.
The power of my martial arts technique is already comparable to that of a profound stage expert. Nasa original infant stage na rin ako. Masasabing sinamantala ko ang lusot sa transport array. Kaya naman maayos akong lumabas. Detalyadong paliwanag ni Terence. No wonder. Sa iyong kasalukuyang antas ng cultivation, talagang maihahambing ka sa isang profound stage expert. Talagang hindi ito naririnig. Nagulat si Cassandra, at biglang naramdaman na nakahanap siya ng isang kayamanan. Ito marahil ang pinakamasayang bagay sa West Island sa mga nakalipas na taon na makakuha ng magiging manugang na lalaki tulad ni Terence, na napakalihis. Sa katunayan, dahil hindi kailanman nagustuhan ni Nika ang paglilinang, si Cassandra ay nabahala nito sa mga nakaraang taon. Sa mga tuntunin ng talento, si Nika ay isang bihirang henyo sa mundo. Kung tutusin, malakas ang genes ng kanyang mga magulang, kaya hindi siya maaaring maging mahina. Gayunpaman, kung hindi siya nagsumikap sa paglinang, ano ang silbi ng talento? Lahat ng interes ni Nika ay nasa pananaliksik at imbensyon, ngunit nakakalungkot na ito ay isang maliit na landas lamang sa Sky-class island. Kung gusto niyang sakupin ang West Island, kailangan niyang umasa sa sarili niyang lakas. Kung hindi siya sapat na malakas, kahit na tinulungan siya ni Cassandra sa tuktok, hindi niya mapapanatili ang kanyang posisyon bilang master ng isla. Siyempre, sisikapin ni Cassandra ang kanyang makakaya upang itaas ang kanyang lakas, ngunit hindi ito isang bagay na magagawa sa isang araw. Gayunpaman, sa malakas na suporta ni Terence, si Nika ay hindi na nakakaramdam ng labis na pressure gaya ng dati. Ang mag-asawa ay iisa, at hanggat ang lakas ni Terence ay maaaring mabigla sa lahat, si Nika ay natural na magiging kasing tatag ng Mount Tai. 4,753. Tita Nigel, nambobola mo ako. Napangiti si Terence. Hiniling ni Cassandra kay Terence na manatili ng ilang sandali, hinihikayat siya sa pamamagitan ng mainit na mga salita at pagbutihin ang kanilang relasyon. Sa wakas, sabay silang naghapunan bago pinaalis si Terence at nagayos pa ng panibagong tirahan para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, mula ngayon, si Terence ay opisyal ng nobya ni Nika. Hindi na nararapat na manatili siya sa tirahan ng sugo ng West Island. Binigyan siya ni Cassandra ng espesyal na pahintulot na manatili sa palasyo ng may-ari ng isla, at ito ay nasa tabi mismo ng patio ni Nika. Ilang hakbang lang ang layo ng mga kwarto ni Jenny at Natalie, kaya mas madali para sa kanila na magkaroon ng pagtitipon. Sa mga sumunod na araw, wala nang ibang gagawin si Terence. Ginugol niya ang lahat ng oras niya kay Nika, Jenny, at Natalie. Pagkatapos ng paglilitis, sobrang clingy sa kanya ng tatlong babae. Hindi man lang makapagsanay si Terence mag-isa. Makakasama lang niya ng ilang oras bilang kabayaran sa ginawa niya sa kanila. Kasabay nito, sa isang maliit na patio na hindi kalayuan sa palasyo ng may-ari ng isla, hindi pinansin ni Remilyn ang labas ng mundo. Hindi siya umaalis ng bahay araw-araw at nalubog sa kanyang paglilinang. Sumakit ang puso ni Vanessa nang makita niya ang lahat ng ito. Sabi nga sa kasabihan, walang nakakakilala sa anak na babae kaysa sa ina. Bilang kanyang amo, alam na alam niya ang iniisip ni Remilyn. Ang kanyang mahalagang alagad ay naluluha sa pag-ibig. Remilyn, huwag kang manatili sa kwarto para magtanim. Lumabas ka at kumuha ng sariwang hangin. Payo ni Vanessa sa malumanay na boses. Hindi na kailangan iyon, Master. Ang dami kong nasayang na oras sa pagsubok sa West Island. Gusto kong magsumikap para makabawi. Umiling si Remilyn at sinabing. Nag-aaksaya ang pagmamadali, hindi banggitin na naabot mo na ang isang bottleneck. Walang silbi ang bulag na paglilinang. Mas mahalaga na ayusin ang iyong estado ng pag-iisip, kumirot ang puso ni Vanessa nang makita ang nalulumbay na hitsura ni Remilyn. Sabi niya, hindi ka ba masyadong interesado sa mga bagay ng secular na mundo? Si Jenny ay mula sa secular na mundo. Pumunta at makipaglaro sa kanila. Hindi mapigilan ni Remilyn na matigilan. Hanggang sa nakita niya ang mapaglarong ngiti sa mukha ng kanyang amo ay bigla niyang naintindihan. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nahihiyang tumango siya at tumakbo palabas ng kwarto. Napabuntong hininga si Vanessa habang nakatingin sa likod ni Remilyn, na halatang naging excited na naman. Naisip niya sa kanyang sarili, anong biro?
Itinakda na ng langit silang dalawa, ngunit ngayon, walang awa nilang ibinigay si Terence kay Nika. Gaano kalupit ang mamatay? Sa katunayan, ayaw ni Vanessa na magkaroon pa ng contact si Remilyn kay Terence. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isa ng prince consort ng West Island, at iyon ay isang hindi nababagong katotohanan. Ang lakas ni Terence ay higit pa sa inaasahan ni Vanessa, lalo na pagkatapos niya marinig mula kay Remilyn kung paano sila lumabas sa trial ground. Hindi niya namamalayan na siya ay isang Diyos. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng soul stage, ngunit maihahambing siya sa isang master ng profound stage. Paano katawa-tawa, kung paano langit-defying? Gusto ni Remilyn na ilihim ito, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi niya maiwasang sabihin ito nang magtanong si Vanessa. Gusto lang niyang ipakita kung gaano kalakas si Terence sa harap ng kanyang amo, dahil hindi niya ito sasabihin kahit kanino. Sa katunayan, nang makita niya ang gulat na ekspresyon ni Vanessa pagkatapos pakinggan ang kwento, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan at pagmamalaki. Gayunpaman, hindi na sa kanya si Terence. Kahit na ito ay isang awa, siya ay walang pagpipilian. Naisip ni Vanessa na pagkatapos na maayos ang relasyon ni Terence at Nika, si Remilyn ay maaaring sumuko kay Terence. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Sa pagtingin sa abnormal na pag-uugali ni Remilyn nitong mga ilang araw, paano niya ito hahayaan? Bilang isang taong nakaranas nito, malinaw na alam ni Vanessa na kung hindi maayos na naresolba ang bagay na ito, maaari itong maging pagsubok sa pag-iisip na hindi malalampasan ng kanyang mahalagang disipulo. Maaaring maayos ito sa mga karaniwang araw, ngunit sa sandaling dumating ito sa isang kritikal na sandali tulad ng isang pambihirang tagumpay, ito ay magiging isang nakamamatay na kapintasan. Kaya, dahil hindi maaaring magkasama sina Remilyn at Terence, kailangan nilang tapusin ang mga bagay sa pagitan nila. Sa pamamagitan lamang ng malinaw na pagsasabi nito ay maaaring matapos ang bagay na ito. Kung hindi, kung patuloy niyang hawak ito sa kanyang puso ng walang dahilan, hindi pa banggitin ang paglusot sa susunod na antas, malamang na siya ay maguguluhan, at huli na upang pagsisihan ito. Habang si Vanessa ay nakasimangot, si Remilyn mismo ay nasa mataas na espiritu. Hindi niya lubos na naintindihan ang gustong sabihin ni Vanessa, akala niya ay hinihikayat siya ni Vanessa na makasama si Terence. Kung alam ni Vanessa ang iniisip ng kanyang mahalagang alagad, hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Baka umiyak lang siya at mahimatay sa inidoro. Kahit na ano, sila ang Twin Morning Prides, ang mga diyosa sa mata ng hindi mabilang na mga alagad ng East Province Academy. Paano sila nasasabik na ipadala ang kanilang sarili sa kanyang pintuan? Narinig ni Remilyn ang tawa ng grupo ni Terence nang makarating siya sa courtyard ni Nika. Excited at kinakabahan siya at the same time. Masaya siya na makikita niyang muli si Terence pagkatapos ng ilang araw, ngunit paano niya haharapin si Nika at ang iba pa? Lahat sila ay matalik na kaibigang babae ni Terence. Bagamat hindi siya nag-iisip sa direksyon na iyon noong una, hindi niya ito mapigilan ngayon. Ang isip ni Remilyn ay puno ng pag-iisip tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos makita si Nika at ang iba pa. Siya ang ipinagmamalaking anak ng langit ng East Province Academy, ngunit nakakaramdam siya ng pagkakasala at kaba na parang isang asawang nakikipagkite sa kanyang unang asawa. Hindi pa sila nagsisimulang mag-date, at lasing si Terence kung malalaman niya ito. Oo. Ate Hollis, bakit ang tagal mo? Sa oras na ito, ang nagulat na boses ni Nika ay nagmula sa looban. Hindi tulad ng iba, matagal na niyang kilala si Remilyn dahil sa relasyon nila ni Cassandra at Vanessa. Gayunpaman, ang West Island at ang East Continent ay napakalayo, kaya bihira silang magkaroon ng pagkakataong magkita. Sa isang iglap, sina Terence, Natalie, at Jenny ay tumingin lahat kay Remilyn. Napahiya si Remilyn kaya hindi siya naglakas loob na gumalaw. Ako. Kalalabas ko lang para makalanghap ng sariwang hangin. Mabilis na gumawa ng dahilan si Remilyn. Hindi siya nang ahas na sabihin na narito talaga siya para kay Terence. Nakakahiya. Lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Nagkatinginan si Nika at ang iba pa at ngumiti. Malayo ang looban niya rito. Paano siya makakalakad hanggang dito?
Hindi siya pinahalata ng iilan at agad na tumakbo para hawakan ang kamay niya. Dahil nandito ka, halika makipaglaro ka sa amin. Ilang araw ka na naming hinihintay. Sinabi ni Tita Lane na abala ka sa pagsasara ng pinto, kaya hindi kami nang ahas na istorbohin ka. Tama, inaabangan ni Jenny ang pagdating ni Ate Hollis. Sa ganoong paraan, magkakaroon pa tayo ng isa pang magaling na kapatid, hehe. Ngumiti ng matamis si Jenny. Tama, tama. Magiging totoo kayong magkakapatid na tatlo sa hinaharap. Mula ngayon, dapat ninyong linangin ng mabuti ang inyong damdamin. Huwag pahirapan ang little junior brother. Nagpanggap si Natalie bilang isang matandang babae. 4,754. Hindi ako. Namula ang mukha ni Remilyn habang mabilis na umiling. Anong ibig mong sabihin no? Ate Hollis, suot mo pa rin yung damit na binigay sa'yo ni Kuya. Halatang pumayag ka. It's a happy decision. Sabi ni Natalie na may awkward na ekspresyon. Ako. Kakapalit lang ni Remilyn sa set na ito ng denim sportswear ngayon. Sobrang saya pa rin ang nararamdaman niya sa puso niya, pero ngayon ay bigla siyang nabulunan. Bakit kailangan niyang umamin? Ano ang tahimik niyang sinangayunan? Natalie, huwag kang ang mahiya. Nagsasalita ka na parang wala kang kaati. Ayaw mo ba kaming maging kapatid? Si Nika ay humakbang pasulong upang maayos ang mga bagay-bagay, at ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang mabulunan din si Natalie. Hinailan nila ni Jenny si Remilyn kay Terence. Nandito ka na. Nakangiting bati ni Terence. Oo, nandito ako. Namula si Remilyn at hindi naglakas loob na tingnan si Terence sa mata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit napakabilis ng tibok ng kanyang puso na para bang lalabas ito sa kanyang dibdib sa tuwing lalapit si Terence sa kanya. Halika at umupo. Pinag-uusapan ka lang nila at ginugulo ako tungkol sa paglilitis sa West Island. Wala akong malay at marami akong hindi alam. Bakit hindi mo sabihin sa kanila? Natural na hinailan ni Terence ang kamay ni Remilyn at pinaupo ito sa tabi nito. Sumigaw si Remilyn, hindi inaasahan na hahawakan ni Terence ang kanyang kamay sa harap ni Nika at ng iba pa. Lalong ibinaba niya ang ulo niya, malakas ang tibok ng puso niya, pero unti-unti siyang napupuno ng tamis. Oo, Ate Hollis, bakit hindi mo sinasabi sa amin? Ngumiti si Nika at ang dalawa pang babae sa isa't isa at nagmadaling pumunta sa tabi ni Remilyn. Nambobola si Remilyn sa kanilang saloobin at nawala ang tensyon sa kanyang puso. Nag-aalala siya kung paano makikipag-ayos sa kanila, ngunit ngayon ay tila na-overthink niya ito. Hindi mahalaga kung si Nika, Jenny, o Natalie, lahat sila ay mababait na babae. Hindi mangyayari sa kanila ang mga maruruming bagay na naisip niya noon tulad ng pagtataboy at pag-target. Hindi napigilan ni Remilyn na makaramdam ng kaunting guilty na hinusgahan niya ang puso ng isang Ginoo gamit ang sarili niyang masamang sukat. Nang mawala ang lahat ng kanyang pag-aalala, mabilis na nakipag-ayos si Remilyn sa mga babae. Kahit na mas matanda siya kay Nika at sa iba pa, siya ay napakalinis at inosente. Ito ay isang mainit at masaya na oras upang makasama siya. Ang mga relasyon sa pagitan ng mga babae ay kakaiba, at sa ilang sandali lang, si Remilyn, Nika, at ilang iba pa ay naging matalik na kaibigan na nagsisi na hindi sila nagkita kanina. Habang nag-uusap sila, lalo silang nag-hit, at maraming karaniwang paksa. Si Terence naman ay naiinip na. Para siyang isang tagalabas na hindi makausap kapag kasama niya ang mga babaeng ito. Siyempre, lubos na nasiyahan si Terence sa resultang ito. Lahat ng mga babae ay mababait, ngunit lahat sila ay may matalas na puso. Walang sinabi si Remilyn, at wala rin silang sinabi, ngunit alam nilang lahat ang iniisip ng isa't isa. Kaya lang hindi nila ito sinabi ng malakas. Sa sumunod na mga araw, si Remilyn at ang mga babae ay nagkasundo at lumipat pa. Ang apat na babae ay natulog sa silid ni Nika at natutulog ng magkasama sa gabi. Siyempre, hindi kasama dito si Terence. Kahit na si Nika ang kanyang nobya sa pangalan, hindi siya makakapasok sa silid, hindi pa banggitin na apat sila doon.
Para sa araw na iyon, si Nika ang nagdala kay Terence at ang mga batang babae sa paligid ng kanlurang bahagi ng isla, tulad noong isinama siya ni Terence upang libutin ang hilagang bahagi ng isla. Nilaibat nila ang lahat ng sikat na lugar at iba ang kultura sa ibang lugar, na talagang nagbukas ng mga mata ni Terence. Gayunpaman, may mga awkward na sitwasyon na nangyari sa lahat ng oras. Ang mga tao ay palaging nakaharang, at ang mga tao ay nagmamadaling lumapit upang masulyapan si Terence, ang magiging manugang. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin sa pakiramdam na pinagmamasdan siya na parang hayop, at maaari lamang siyang tumakas. Sa kabilang banda, ang mga magagandang babae tulad ni Nika at Remilyn ay hindi masyadong inaalala. Kung ang apat sa kanila ay lumabas sa labas ng isla, tiyak na magkakaroon sila ng parehong pagtrato kay Terence. Sa kasamaang palad, ito ang Western Island, at ang mga lansangan ay puno ng mga kababaihan. Ang mga lalaki ay hindi maaaring ipakita ang kanilang mga mukha. Habang si Remilyn ay nagsasaya kasama si Terence at ang iba pa, si Joshua ay ganap na nakakalimutan ito. Naisip niya na si Remilyn ay nasa closed-door cultivation pa nitong ilang araw. Araw-araw, iniisip niyang maghanap ng pagkakataon na mapasaya siya, para hindi siya mag-iwan ng masamang impresyon sa kanya dahil sa hindi pagkakaunawaan noon. Mula nang makita niya ang kailan isang buhangin sa braso ni Remilyn, siya, tulad ng iba, ay ganap na itinuring ang larawan bilang wala. Kahit gaano pa humingi ng awa sina Jeff at Paul, hindi na kailangan pang gumawa ni Vanessa. Una niyang binugbog ang mga ito, gustong gamitin ito bilang pagkakataon para ipakita ang kanyang mabuting kalooban kay Remilyn. Kasabay nito, gusto rin niyang tanggalin ang mga larawan para hindi kumalat at masira ang reputasyon ng kanyang syota. Gayunpaman, alam ni Joshua na imposibleng makuha ang kapatawaran ni Remilyn sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanyang dalawang kampa ng magandang bogbog. Narinig niya na si Remilyn ay sobrang interesado sa mga mobile phone ng secular na mundo, kaya nagpasya siyang makipaglaro sa kanya. Sa kasamaang palad, kahit na ang gitnang Chamber of Commerce ay pangunahing nagbebenta ng lahat ng uri ng teknolohikal na produkto, bihira silang nagbebenta ng mga bagay na pinakakaraniwang ginagamit sa secular na mundo, tulad ng mga mobile phone. Pagkatapos ng lahat, walang mga base station sa isla ng Propecia, at ang mga mobile phone ay para lamang sa dekorasyon. Hindi naman siguro sila makakasagasa para maging operator para lang magbenta ng mobile phone, di ba? Sa Sky Class Island, maaari lamang mag-order ng custom-made na telepono. Gayunpaman, si Joshua ay hindi Nika. Bagamat may background siya sa East Province Academy, hindi ito bibili ng Central Chamber of Commerce sa West Island. Ang pag-order ng custom-made na telepono ay isang panaginip lamang. Naiwan na walang pagpipilian, si Joshua ay namasyal sa gitnang Chamber of Commerce ng kalahating araw. Sa huli, sumuko siya sa ideyang bumili ng mobile phone. Sa halip, nagustuhan niya ang isang pares ng walkie-talkie. Sa kanyang opinyon, ang mga bagay na ito ay napakakahanga-hanga. Mayroon silang katulad ng mga pag-aandar sa mga mobile phone. Naniniwala siya na tiyak na magugustuhan sila ni Remilyn kapag nakita niya sila. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hinigpitin ni Joshua ang kanyang sinturon at binili ang walkie-talkie sa mataas na presyo. Pupuntahan na sana niya si Remilyn ng buong galak para bigyan ng malaking sorpresa ang kanyang syota. Gayunpaman, hindi ganoon kadali para sa kanya na makilala si Remilyn. Nakatira siya sa tirahan ng sugo ng West Island, ngunit si Remilyn ay nanirahan sa palasyo ng may-ari ng isla dahil sa malapit na relasyon nina Vanessa at Cassandra. Walang tagalabas na pinayagang pumasok sa palasyo ng may-ari ng isla nang walang espesyal na dahilan, lalo pa ang isang lalaking tulad ni Joshua. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Joshua. Bilang isang dalubhasa sa malaking bilog ng bagong yugto ng Soul Stage, lalo na ang isang henyong disipulo mula sa East Province Academy, kahit na binabantayan ng husto ang palasyo, makakahanap pa rin siya ng pagkakataong makalusot. 4,755. Siyempre, ito ay dahil din sa nakatira si Remilyn at ang iba pa sa medyo malayong lugar.
Kung hindi, kung ito ay isang pangunahing lugar tulad ng tirahan ni Nika, kahit na ang isang master ng dakilang bilog ng mahiwagang ascension ay hindi makakalapit dito ng kalahating hakbang, pabayaan siya, isang bagong buhay na kaluluwa. Matapos matagumpay na makalusot sa looban kung saan tinutuluyan ni Remilyn at iwasan ang mga mata at tenga ng ilang katulong, mabilis na nahanap ni Joshua ang silid ni Remilyn. Hindi siya pamilyar sa lugar na ito. Minsan na siyang pumunta rito sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbisita kay Vanessa. Ang silid ni Remilyn ang kanyang pinapangarap na destinasyon at maraming beses na siyang nakapunta rito sa kanyang panaginip. Matapos pakalmayan ang sarili, itinulak ni Joshua ang pinto at pumasok sa silid ng walang sabi-sabi. Sa panlabas, gusto niyang bigyan ng sorpresa si Remilyn. Sa totoo lang, mas pinag-iisipan niya iyon. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makita ang ilang magagandang eksena na hindi niya karaniwang makikita, tulad ng pagligo o pagpapalit ng kanyang damit. Sa sandaling bumukas ang pinto, bumungad ang ulo ni Joshua. Ang kanyang mga mata ay iniskan ang silid, at ang kanyang isip ay napuno ng mga pantasya ni Remilyn. Gayunpaman, nagulat siya sa taong nasa harapan niya. Ang taong nakaupo sa silid ay hindi si Remilyn, kundi si Vanessa. Sa oras na ito, si Vanessa ay nag-aaral ng Thunder Mystical Vine sa kanyang silid. Hindi siya sakam sa mga bagay ng kanyang alagad. Para sa pagkakaroon sa kanyang antas, ang Thunder Mystical Vine ay wala ng silbi. Pinag-aaralan lang niya ito para kay Remilyn. Pagkatapos ng lahat, ang Thunder Mystical Vine ang pangunahing material para sa paggawa ng Thunder Mystical Peel. Ang kulay nito ay may malaking epekto dito, at ang kapanahunan nito ay direktang nauugnay sa pagpili ng iba pang mga materyales. Si Remilyn mismo ay ignorante, kaya ang mga bagay na ito ay maaari lamang hawakan ng kanyang amo, na siya ring amo at ina. Si Remilyn ay nananatili kay Nika at sa iba pa nitong mga nakaraang araw. Hindi inaasahan ni Vanessa na may biglang magbukas ng pinto, at ang dumating ay hindi si Remilyn. Laking gulat niya na wala siyang oras para kunin ang Thunder Mystical Vine sa mesa. Agad itong nakita ni Joshua. Dahil sa lakas ni Vanessa, hindi nakaligtas si Joshua sa kanyang pagtuklas. Gayunpaman, ito ang pansamantalang imperial na tirahan ng may-ari ng isla, at ang seguridad ay napakahigpit. Walang ordinaryong tao ang mag-aakalang may papasukin sa lugar na ito. Higit pa rito, bilang paggalang sa mga matatanda ng West Island, hindi madaling gamitin ni Vanessa ang kanyang divine sense dito. Bukod dito, may mga katulong na naglalakad sa koridor ng patio paminsan-minsan, kaya normal na makarinig ng mga yabag at iba pa. Dahil dito, lalo pang pinaluwag ni Vanessa ang kanyang pagbabantay. Sinong mag-aakala na may maglalakas loob na pumasok nang hindi kumakatok? Si Joshua ay parehong nabigla. Palihim siyang pumunta dito para bigyan ng sorpresa si Remilyn. Sinong mag-aakala na makikilala niya si Vanessa sa kwartong ito? Ang pakiramdam na ito ay parang palihim na pumasok sa silid ng taong gusto mo, para malaman mo na siya pala ang ina ng taong gusto mo nang buksan mo ang ilaw. Sa isang iglap, nanlamig ang iyong puso, at hindi maganda ang iyong pakiramdam. Gayunpaman, hindi nahiya si Joshua nang makita niya ang Thunder Mystical Vine sa mesa. Hindi niya inaasahan na magkakaroon din si Vanessa ng Thunder Mystical Vine. Lalabas na sana ang mga mata ni Joshua sa kanilang mga socket nang makita niyang inilabas ni Terence ang Thunder Mystical Vine. Isa siyang pick na nascent Soul Realm Cultivator at isa sa mga pinakadesperadong tao sa mundo para makuha ang Thunder Mystical Vine. Kung si Terence ay hindi naging fuma ng West Island, hindi bibitawan ni Joshua at ng iba pa ang matabang piraso ng karne na ito at tiyak na sisikapin na kunin sa kanya ang Thunder Mystical Vine. Gayunpaman, imposible ito ngayon. Hindi sila mangangahas na robin ang mga gamit ng fuma sa teritoryo ng West Island kahit na mayroon silang 10,000 lakas ng loob. Ngunit si Remilyn ay mayroon ding Thunder Mystical Vine, ibinigay ba ito ni Terence sa kanya? Bagamat hawak ito ni Vanessa sa kanyang mga kamay, ito ang kwarto ni Remilyn. Higit pa rito, ang Thunder Mystical Vine ay walang silbi kay Vanessa. Agad na nahulaan ni Joshua ang katotohanan at biglang nakaramdam ng alon ng paninibugho sa kanyang puso. Malabo niyang naramdaman na may kakaiba sa larawan ni Jeff at Paul.
Gayunpaman, hindi ito ang oras para ituloy ang usaping ito. Ang magkabilang panig ay nasa isang pagkapata sa isang sandali. Biglang lumingon ang mga mata ni Joshua. Hindi lang siya umatras, pumasok din siya sa kwarto at isinara pa ang pinto sa likod niya. Hindi ka pa rin lalabas. Pagpasok sa kwarto ng ibang tao, at ito ang Isla Masters Palace, hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Naningkit ang mga mata ni Vanessa. Kung nakita ni Remilyn ang aksyon ni Joshua, manginig ang kanyang puso. Baka naisip niya na parang halimaw ang kilos nito. Sa kasamaang palad, siya si Vanessa. Sa kanyang mga mata, si Joshua, na nasa tuktok ng Nascent Soul Realm, ay isa lamang mas malakas na langgam. Haha, Vice Dean Lane, huwag kang magalit. Kung hindi ako nagkakamali, ito dapat ang Thunder Mystical Vine, di ba? Tanong ni Joshua kahit alam niya ang sagot. Bakit mo pa tinatanong kung alam mo na? Malamig na tiningnan siya ni Vanessa. Narinig niya ang tungkol sa relasyon ni na Joshua at Jeff, kaya nagkaroon siya ng masamang impresyon sa kanya. She said expressionlessly, may sasabihin ka. Ang Thunder Elixir ay isang 7th grade elixir, at isang 7th grade alchemist lang ang may kakayahang pinuhin ito. Gayunpaman, kakaunti lang ang 7th grade alchemist sa Yellow Class Academy sa East Continent. Sinadya ni Joshua na huminto at tumingin sa pagbabago ng ekspresyon ng kabilang partido. I think my meaning na ngayon si Vice Principal Lane, right? Napakunot ang noo ni Vanessa nang marinig niya ito. Ito ang kanyang pinakamalaking pag-aalala nitong mga nakaraang araw. Kahit na ang Thunder Mystical Vine ay mabuti, ito ay magiging walang silbi kung hindi ito maaaring gawing isang Thunder Mystical Pill. Sa orihinal, mayroong isang ikapitong baitang alchemist sa Academy. Sa kasamaang palad, 2 taon na ang nakalilipas, isang aksidente sa alchemy ang nangyari at ang ikapitong baitang alchemist ay nagdusa ng matinding backlash. Simula noon, nag-iisa na siya para gumaling. Ngayon, ang pinakamataas na gradong alchemist sa Academy ay isa lamang sa ika-6 na baitang alchemist, kaya isang malaking problema upang pinuhin ang Thunder Elixir. Gayunpaman, ang ama ni Joshua ay ang punong alchemist ng mataas na Cloud School at nagkaroon ng ikapitong baitang cultivation. Ito ang pinakamataas na antas ng Golden Class, isang hakbang lang ang layo mula sa maalamat na Mystic Class. Ibig mong sabihin, matutulungan mo akong mag-refine ng pills. Sumulyap si Vanessa kay Joshua. Hindi madaling mag-imbite ng isang ikapitong baitang alchemist. Kung walang sapat na koneksyon, magiging mahirap kahit para sa kanya na mag-imbite ng isang ikapitong baitang alchemist. Gayunpaman, malinaw na may kakayahan si Joshua na gawin ito. Ang isang ikapitong ranggo na tableta ay napakahirap gawin. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa isang backlash. Si Vice Dean Lane ay dapat na malinaw tungkol dito. Tumawa si Joshua at sinabi sa tono ng isang eksperto, sa pagkakaalam ko, sa mga elixir ng ikapitong baitang, ang panganib ng pagpino sa Thunder Mystical Pill ang pinakamataas. Ang Thunder Mystical Vine ay may natural na kidlat dito. Kung hindi ito mahawakan ng maayos, ang Pogen ay sesabog. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Ang isang ordinaryong alchemist sa ikapitong baitang ay hindi handang gawin ang ganoong gawaing nagbabanta sa buhay, hehe. Nagdilim ang mukha ni Vanessa. Siyempre, alam niya ang tungkol dito. Ang ikapitong baitang alchemist mula sa kanilang ipinagmamalaking Dawn School ay nakaranas ng backlash dahil dito. Sa totoo lang, wala siyang kahit katiting na kumpiyansa sa pagkuha ng ikapitong baitang alchemist para tulungan siyang pinuhin ang Thunder Profound Pill. Kung hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito nitong mga nakaraang araw. 4,756. Ano ang iyong mga kondisyon? Tanong ni Vanessa sa malalim na boses. Hindi niya akalain na susubukan ni Joshua na pabor sa kanya ng walang kondisyon. Kahit na handang gawin ito ni Joshua, maaaring hindi gawin ng kanyang ama. Vice Dean Lane, dapat alam mo na matagal na akong may gusto kay junior sister Remilyn. Sa status natin, we're a perfect match. Bakit hindi mo na lang siya tulungan? Sa wakas ay isiniwalat ni Joshua ang kanyang tunay na kulay. Ito. Agad na napaisip si Vanessa.
Nang makitang nag-aalangan ang kabilang partido, inilibot ni Joshua ang kanyang mga mata at mabilis na idinagdag, ayon sa mga patakaran, sinumang Seventh Realm Alchemist na makakatanggap ng kahilingan para sa alchemy ay kailangan lang magbayad ng isang tableta. Kung ang lahat ng mga table tasks ay nasayang, pagkatapos ay wala. Gayunpaman, sa paraan ng aking ama, itong Thunder Mystical Vines ay maaaring gawing 4 na Thunder Mystical Peel. Ako naman, maipapangako kung babalikan ko kayong dalawa. Ang kondisyong ito ay dapat sapat na mapagbigay, tama ba? Sa pagkakataong ito, agad na naantig si Vanessa. Ang ganitong kondisyon ay hindi lamang mapagbigay, ngunit ito rin ay isa lamang. Kahit na ang ikapitong baitang alchemist mula sa kanyang paaralan ay hindi magagarantiya na bibigyan niya siya ng 2 Thunder Mystical Peels. Kung hindi dahil sa kanyang mga mahal sa buhay, walang 7th grade alchemist ang makakapag-alok ng ganoong kondisyon. Gaano man kataas ang talento at potensyal ng isang tao, mahirap igarantya ang tagumpay sa isang pagtatangka na makapasok sa yugto ng profound. Si Remelin ay walang pagbubukod. Gayunpaman, kung mayroon siyang 2 Thunder Mystical Peel sa kanyang mga kamay, magkakaroon siya ng dobling insurance. Ang kanyang kumpiyansa ay magiging ganap na iba. Natawa si Joshua nang makita niya ang ekspresyon ni Vanessa. Ang kasabihang, money moves people's hearts, ay talagang matagumpay. Kahit na ang isang big shot tulad ni Vanessa ay walang exception. Para sa natitirang 2 Thunder Mystical Peel, isa-isa akong iinom kasama si Junior Sister Remelin. Ano sa palagay mo, Vice Dean Lane? Patuloy siyang tinutokso ni Joshua gamit ang malaking halaga ng pera. Ano? Nagulat muli si Vanessa. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Joshua at sinabing, ibig mong sabihin, itong 2 Thunder Profound Peels ay hindi itinuturing na regalo ko para mamatay. Haha, oo nga pala. Basta pumayag ka dito, mamatay si Ate Yo ang magiging kasama ko sa DAO. Paano ka mahihirapan ng mga pills niya, Vice Principal Lane? Tumawa si Joshua habang tinatapik ang kanyang dibdib. Tumingin si Vanessa kay Joshua at tumahimik. Sa totoo lang, natokso siya matapos marinig ang mga kondisyon. Pagkatapos ng lahat, walang ibang maaaring mag-alok ng gayong mga kondisyon maliban kay Joshua, ang anak ng isang ikapitong baitang alchemist. Hindi niya maiwasang matokso sa bagay na ito. Kung wala siyang mahanap na tutulong sa kanya sa pagpino ng tableta sa kanyang pagbabalik, gaano man kahalaga ang Thunder Mystical Vine, wala itong silbi. Sa kabaligtaran, kung ito ay naantala ng mahabang panahon, ang mga siksik na electric arc dito ay dahan-daang mawawala, o kahit naganap na mawawala. Sa panahong iyon, mawawala na ito ng epekto at magiging isang tambak ng kumpletong basura. Dahil dito, ilang araw nang hindi nakakain o nakatulog si Vanessa. Seryoso pa nga niyang pinag-isipan kung dapat ba niyang itago ang dati niyang mukha at humingi ng tulong kay Cassandra. Sa napakalaking kapangyarihan ng West Island, hindi imposibleng makahanap ng isang ikapitong baitang alchemist, at sa kanyang buhay at kamatayang pakikipagkaibigan kay Cassandra, malabong tanggihan siya. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ito ay tila hindi makatotohanan, dahil ito ay isang bagay ng prinsipyo, hindi isang bagay na maaaring maapektuhan ng personal na damdamin. Kahit na si Cassandra ang pinuno ng kanlurang bahagi ng isla at maaaring magpasya sa kapalaran ng buong kanlurang bahagi ng isla sa isang salita, at hindi ito isang malaking bagay, hinding-hindi niya ito gagawin maliban kung wala siyang ibang pagpipilian. Higit pa rito, hindi kailanman nagkaroon ng gayong pamarisan sa kanlurang bahagi ng isla. Kung sa pagkakataong ito, si Cassandra ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at gumawa ng isang pamarisan dahil hindi niya mabitawan ang kanyang mukha, kung gayon kung ang bagay na ito ay kumalat, at ang ibang mga kaibigan ay dumating upang humingi sa kanya ng tulong sa pagpino ng mga table tasks, ano ang kanyang gagawin? Paano siya tutugan noon? Sa katunayan, kung ang isang tao ay umasa sa kanilang pagkakaibigan upang direktang humingi sa kanya ng isang handa na Thunder Profound Peel, ano ang dapat niyang gawin? Ang kalikasan ng tao ay isang napakalalim na hukay sa sandaling ito ay sakam. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi imposible. Si Vanessa at Cassandra ay hindi kailanman naging magkaibigan para sa mga benepisyo, ngunit tunay na magkaibigan.
Bilang mga kaibigan, hindi niya maaaring ilagay ang kabilang partido sa isang alangan at mahirap na sitwasyon para sa kanyang sariling makasariling dahilan. Kaya, pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, maaari lamang siyang sumuko sa handa na daan patungo sa West Island. Bilang isang resulta, siya ay nagkaroon ng napakakaunting pagpipilian. Bagamat siya ang vice-principal ng paaralan ng Morning Pride, hindi siya kailanman naging kaibigan sa malawak na hanay ng mga tao. Ang kanyang mga tunay na kaibigan ay halos mabibilang, at mas kaunti pa ang mga taong makakatulong sa kanya sa bagay na ito. Matapos ang pagkunot ng noo at pagmumuni-muni ng mahabang panahon, sa wakas ay bumantong hininga si Vanessa at sinabing hindi malinaw, ito ay isang seryosong bagay. Kailangan kong pag-isipan itong mabuti. Bibigyan kita ng sagot sa loob ng 2 araw. Vice Dean Lane, once in a lifetime opportunity ito. Mag-isip ka ng mabuti. Medyo nagalit si Joshua nang marinig niya ito. Alam niya na ang mahabang pagkaantala ay magdudulot ng mas maraming problema. Pinakamabuting ayusin ang usaping ito ng sabay-sabay at huwag bigyan si Remily ng anumang pagkakataon o pahinga upang mag-react. Dapat lang nilang sabihin sa kanya na imposibleng sumuwi sa utos ng kanyang amo at magpakasal. Kung hindi, maaaring magbago ang mga bagay kung magtatagal ang oras. Tulad ng sinabi ng kabilang partido, walang ganoong tindahan pagkatapos ng baryong ito. Hindi mapigilan ni Vanessa na mapahiya. Sa kanyang opinyon, ang bagay na ito ay dapat na mapagkakatiwalaan, kung hindi, hindi niya ito isasaalang-alang ng seryoso. Ayon sa mungkahi ni Joshua, 3 sa 4 na Thunder Mystical Pill ang pag-aari ng Master at ng kanyang apprentice. Gamit ang 3 Thunder Mystical Pill na ito, si Remilyn ay makapasok sa Profound Stage. Ito ay isang panaginip na natupad. Bukod dito, ang mga kondisyon ni Joshua ay hindi masyadong marami. Mula sa pananaw ni Vanessa, kahit na ang talento ni Joshua ay malayo kay Terrence, nanalo siya dahil nahilig siya sa Remilyn sa loob ng maraming taon. Bilang karagdagan sa kanyang background, siya ay isang bihirang tugma. Kahit na hindi siya kaakit-akit gaya ni Terrence, hindi siya mas masama. At saka, kahit gaano pa kagaling si Terrence, siya na ang magiging prince consort ng West Island. Si Remilyn ay hindi kailanman mapupunta sa kanya, kaya't maaari rin niyang gamitin ang pagkakataong ito para putulin ang relasyon sa kanya. 2 araw. Bibigyan kita ng tumpak na sagot sa loob ng 2 araw. Pwede ka munang bumalik. Walang pakialam ang tono ni Vanessa. Bagamat natukso siya, isa pa rin siyang big shot at hindi madaling maakay ng ilong ng isang maliit na karakter tulad ni Joshua. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa habang buhay na kaligayahan ng kanyang mahalagang alagad, kaya tiyak na hindi siya gagawa ng desisyon ng ganoon kadali. Sige, kinabukasan bukas ay. Kinabukasan, sa oras na ito, personal akong darating para marinig ang sagot ni Vice Dean Lane. Ang bagay na ito ay talagang isang magandang bagay para sa iyo, ako, and Marshall's sister Remilyn. Sana marinig ko ang magandang balita kinabukasan. Ayaw pa ring sumuko ni Joshua. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na itulak si Vanessa ng masyadong malayo dahil sa kanyang lakas at katayuan. Malalagay siya sa matinding problema kung itulak niya ito ng napakalayo. 4,757. Si Vanessa ay nakaupo sa kanyang silid at nagpakawala ng mahabang buntong hininga habang pinapanood si Joshua na itinulak ang pinto at lumabas. Palihim niyang iniisip kung paano niya sasabihin kay Remilyn ang tungkol dito. Siyempre, naiintindihan niya ang iniisip ng kanyang alagad. Gayunpaman, makatuwiran para sa kanya na sumang-ayon sa bagay na ito. Hindi siya dapat masyadong matigas ang ulo. Makalipas ang 2 oras, nagdilim na ang langit. Bumalik si Remilyn na humihigop ng kaunting himig. Masaya niyang itinulak ang pinto at nakita niya si Vanessa na nakaupo sa silid ng tumangala siya. Master, hinihintay mo ba ako? Natigilan sandali si Remilyn. Pagkatapos, tumakbo siya at niyakap ang braso ni Vanessa. She said in a coquettish tone, hindi pa bumabalik si Remilyn nitong ilang araw. Master, hindi mo masisisi si Remilyn, di ba? Masyado kang mapaglaro, ang saya-saya mo at nakalimutan mo na ako.
Tinapik siya ni Vanessa sa noo at nakangiting nagtanong, paano na? Kumusta na kayo ni Nika at ng iba pa? That's great. Para na kaming magkapatid. Nika, Jenny, and Natalie are all kind and cute girls. Mas magaling sila kaysa sa mga nasa academy namin. Sabi ni Remilyn habang kumukunot ang ilong. Hehe, hindi pinanganak ang mga babae sa academy natin para mag-away at mag-skema sa isa't isa. Lahat sila ay napipilitin sa kanilang kapaligiran. Minsan, imposibleng hindi yumoko ang mga tao. Kailangan mong matutunang hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito at tanggapin ang iyong kapalaran. Sinabi ni Vanessa na may mas malalim na kahulugan. Guro, hindi ba sinabi ng lahat na ang pinakalayunin ng paglilinang ay ang labanan ng langit at baguhin ang kapalaran? Bakit kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran? Tanong ni Remilyn, na kumukurap ang kanyang mga mata. Paglaban sa langit at pagbabago ng kapalaran. Umiling si Vanessa na may pilit ng ngiti at napabuntong hininga na may kasamang emosyon. Hehe, ito ay walang laman na mga salita. Paano magkakaroon ng tunay na pagbabago ng kapalaran sa mundong ito? Lahat ng nabubuhay na nilalang ay may hindi mapaglabanan na kapalaran, at bagamat tayong mga magsasaka ay lumampas sa limitasyon ng ating sariling mga buhay, tayo ay nakikipagpunyagi lamang sa pintuan ng kamatayan sa pagitan ng sumusunod at ng kamatayan. Matagal nang gumuho ang langit, paano tayo makakaligtas noon? Tumanggaw si Remilyn, hindi lubos na nauunawaan ang sinabi ni Vanessa. Wala siyang karanasan at kaalaman tulad ni Vanessa. Sa karamihan, naiintindihan lamang niya ang literal na kahulugan ng mga salitang ito. Gayunpaman, ang tunay na kahulugan sa likod ng mga ito ay hindi isang bagay na mauunawaan niya sa sandaling ito. Tama, hindi pa kita natatanong, nakita mo na si Terence nitong mga nakaraang araw, di ba? Tanong ni Vanessa. Namula ang mukha ni Remilyn habang mahinang sumagot. Puno ng kaligayahan ang mukha niya. Bagamat wala siyang pagkakataong mapag-isa si Terence nitong ilang araw, masaya pa rin siyang manatili sa tabi nito. Kasabay nito, mayroon din siyang Nika at iba pang mabubuting kaibigan. Sa pagtingin sa ekspresyon ng kanyang alagad, hindi maiwasan ni Vanessa na sumakit ang ulo. Saglit siyang nag-isip at sinabing, dahil nagkita na kayo, oras na para ayusin ninyo ang usapan ninyong dalawa. Pagkatapos ninyong bumalik sa East Province sa loob ng 2 araw, wala ka ng pakikisalamuha sa kanya. Si Remilyn, na nakalubog pa rin sa tuwa, ay biglang naramdaman na parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang ulo. Napatulala siyang tumingin sa kanyang amo at hindi niya alam kung paano magre-react. Remilyn, huwag mong isipin na malupit ako. You and Terence are not meant to be together. Hindi ka makakakuha ng magandang resulta kung patuloy mo siyang pipilitin. Makinig ka sa akin at hayaan mo siya. Napabuntong hininga si Vanessa at sinabing, dumating ngayon si Joshua at nakita niya ang Thunder Mystical Vine sa mesa. Nag-iisip siya ng proposal at humiling sa kanyang ama na tulungan kaming pinuhin ang Thunder Mystical Pill. Ginagarantiyahan niya na kaya niyang pinuhin ang 4 na tableta at 2 sa mga ito ang ibibigay sa atin. Ganyan siya kabait. Wala ka bang ibang kondisyon? Napakunot ang noo ni Remilyn nang marinig niya ito. Kahit na hindi niya alam ang partikular na presyo sa merkado, alam niya na ang Little Thunder Mystical Vine na ito ay maaaring ipagpalit sa 2 Thunder Mystical Pill. Parang pinulot niya ito ng libre. Hindi siya naniniwala na magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundo. May isang kondisyon talaga. Gusto niyang maging kasama mo si Daw, Remilyn. Sabi ni Vanessa sa mahinahong tono. Ano? Napatulala si Remilyn. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Vanessa. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya sa nanginginig na boses, Guro, ikaw. Pumayag ka sa kanyang kahilingan. Hindi. Umiling si Vanessa at bumantong hininga, Remilyn, isa itong malaking kaganapan sa buhay mo. Hindi ako gagawa ng ganoong di makatwirang desisyon. Gayunpaman, sana ay pumayag ka. Nakahinga ng maluwag si Remilyn. Tumingin siya sa kanyang amo at sinabing, bakit? Remilyn, nasabi ko na dati. Mabait si Terence, pero ikaw at siya ay nakatadhana na hindi magkakaroon ng happy ending.
Mas mabuting bitawan siya ngayon kaysa magdusa sa hinaharap. Tumigil sandali si Vanessa, pagkatapos ay masuyong niyakap si Remilyn at sinabing, ang pagpasok sa yugto ng Immortal Ascension ay hindi maliit na bagay. Ito ay isang mahalagang watershed sa aming paglalakbay sa paglilinang. Pagkatapos ng yugto ng Immortal Ascension, ito ang simula ng magandang kinabukasan. Gayunpaman, kung dumaranas tayo ng isang pag-urong sa oras na ito, maaari nating kalimutan ang tungkol sa matagumpay na pagpasok sa buong buhay natin. Kami ay magpakailanman na maiipit sa tuktok ng namumuong yugto ng kaluluwa at hindi makaka-advance kahit isang pulgada. Maaaring kailanganin pa nating patuloy na mag-regress. Alam ko ang lahat ng ito, ngunit kinagat ni Remilyn ang kanyang mga ngipin at saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa kanyang opinyon, mahalagang makapasok sa profound stage, ngunit kung hindi niya makakasama ang taong mahal niya dahil dito, hindi siya magiging masaya kahit na siya ay maging isang immortal kaagad, lalo na ang isang profound. Huwag kang magmadaling tanggihan siya. Sa totoo lang, kung pag-iisipan mong mabuti, si Joshua ay isang magandang kapareha, di ba? Hindi lang siya nangako na bibigyan tayo ng 2 Thunder Profound Pills, kundi binigyan ka rin niya ng natitirang 2 pills. Sa madaling salita, 3 sa 4 na tableta ay para sa atin. Kung makakita tayo ng iba pang mga alchemist sa ikapitong baitang upang tumulong sa atin, baka hindi tayo mapalalim ng 4 na pildores. Same time na payo ni Vanessa. Natahimik si Remilyn. Siyempre, alam niya na ginagawa ito ni Vanessa para sa kanyang kapakanan. Lahat ng ginawa niya ay para sa kanyang kapakanan. Kung hindi, bakit niya ibababa ang sarili sa puntong makipag-bargainan sa isang tulad ni Joshua? Gayunpaman, hindi niya kailanman nagustuhan si Joshua. Ayaw niya sa kanya noon at mas ayaw niya ngayon. Kahit na wala si Terence, hindi siya papayag na maging kasosyo ni Dao ang isang tulad niya, lalo pa ngayong may tao na siya sa kanyang puso. Bagamat labis na ayaw ni Remilyn, hindi niya maaaring baliwalain ang mabuting hangarin ng kanyang amo. Sa mundong ito kung saan ang mga utos ng Master ay mas dakila kaysa sa langit, si Vanessa ay hindi nagpasya na pakasalan siya kay Joshua ng mag-isa. Sa halip, kinumbinsi niya siya ng personal. Ito mismo ay napakadoting. Remilyn, ang bagay na ito ay direktang may kinalaman sa iyong kinabukasan at maging sa buong buhay mo. Pag-isipan mong mabuti at bigyan mo ako ng tumpak na sagot bago ang araw pagkatapos ng bukas. Tinapik ni Vanessa ang balikat ni Remilyn at umalis. 4,758. Pagkatapos ng lahat, si Remilyn ay ang kanyang mahalagang disipulo na itinuring siyang parang sarili niyang anak. Hindi niya kayang pilitin siya ng sobra. Gayunpaman, kailangan niyang sabihin ang mga salitang ito. Ito ay may kaugnayan sa kanyang kinabukasan. Hindi niya kayang panoorin si Remilyn na sinisira ang sarili niyang kinabukasan. Tulala na nakaupo si Remilyn sa kanyang silid. Blanko ang isip niya. Alam niya na hindi siya maaaring mag-alinlangan sa ganitong uri ng bagay. Ano man ang mangyari, kailangan niyang mabilis na ayusin ang isang palatandaan at gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng kanyang isip. Wala siyang maisip at nakatitig lang siya sa kawalan. Hindi nakatulog si Remilyn sa buong gabi hanggang sa sumikat ang araw sa umaga sa kanyang mukha sa pamamagitan ng bintana. Narinig niya ang huni ng mga ibon sa labas at bigla siyang nagising. Pinilit niyang pakalmayan ang sarili at tulala siyang tumayo para lumabas ng kwarto. Pagkatapos maglakad palabas ng silid, dumiretso si Remilyn kay Terence at sa iba pa. Hindi siya humingi ng tulong kay Terence, ngunit nakipag-appointment sila kahapon na pumunta sa malapit na beach para lumangoy. Nang dumating si Remilyn, handa na si Terence at ang iba pa. Si Nika at ang iba pa ay nakasuot ng karaniwang damit, bata at maganda. Naghanda pa sila ng mga swimsuit at cap, lahat ay kinuha mula sa Jade Space ni Terence. Tumalon si Terence nang una niyang makita ang mga swimsuit ano ang ginagawa ni Chester doon. At mayroong lahat ng uri ng laki at estilo. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng batang ito noon, ngunit nagkataon na ito ay naging kapaki-pakinabang ngayon. Ate Hollis. Bilasan mo, bilasan mo. Bilasan na natin at umalis na tayo. Kumaway si Natalie mula sa malayo.
Hindi na siya makapaghintay na pumunta sa dalampasigan at magpalit ng usong swimsuit na ito. Kumakawi din sa kanya sina Nika at Jenny. Hindi na sila makapaghintay pa. Nandito na sila. Pilit na ngumiti si Remilyn at mabilis na naglakad patungo sa kanila. Ate Hollis, tingnan mo. Ito ang swimsuit na pinili namin para sa iyo. Gusto mo ba? Nang hindi hinintay na makalapit si Remilyn, misteryosong naglabas ng bikini si Nika at ang iba pa. Namilog ang mga mata ni Terence habang hindi niya namamalayan na sumulyap sa hubog na katawan ni Remilyn. Hindi niya maiwasang mapalunok. Sa katawan ng dalaga at sa sexing bikini, siguradong ma-nosebleed siya ngayon. Ano ito? Kinuha ito ni Remilyn at tinignan ito pataas at pababa. 2 piraso lang ng tela ang mga bikini sa mata niya, wala man lang natatakpan. Namula siya nang mapansin ang reaksyon ni Terence, ito ba ay damit din? Siyempre damit. Ito ang pinakasikat na estilo sa sekular na mundo. Ate Hollis, gusto mo bang subukan ngayon? Hehe. Pilyong kinusot ni Jenny ang kanyang mga mata. Nagulat si Remilyn. Gaano man siya kainteresado sa sekular na mundo, siya ay isang napaka-konserbatibong sky-class island na babae. Paano siya maglakas loob na magsuot ng gayong mga damit? Umiling siya at sinabing, I can. Bakit hindi? Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Sigurado akong magiging maganda ka dito, Ate Hollis. Nakangiting sabi ni Nika. Tama. Anyway, walang tagalabas ngayon, at sooner or later, makikita na rin ako ni Little Junior Brother. Mas mabuting nandito ako kaysa pumili ng araw. Nakangiting hinawakan ni Natalie ang bikini at itinuro kay Remilyn. Kung ilang araw lang ang nakalipas, sinubukan na sana ito ni Remilyn matapos ma-encourage ng mga taong ito. Gayunpaman, wala siya sa mood ngayon. Ngumiti lang siya ng mapait at umiling. Ate Hollis, bakit pakiramdam ko medyo depressed ka? May nangyari ba? Si Nika ang unang nakapansin sa kanyang kakaibang pag-uugali. Tumingin siya sa iba at nagtanong. Oo, best friends tayo. Wala kang may tatago sa amin, Ate Hollis. Agad na sabi ni Jenny. Kahapon, kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga swimsuit, sabik pa rin silang subukan ito. Pero ngayon, bigla silang tumigil sa pag-uusap. Malabo rin niyang nahulaan na may problema. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Huwag mong ipilit ang lahat sa sarili mo. Nasa iyo pa rin kami. Masasabi ni Terence na may mali kay Remilyn. She wasn't someone who could hide her thoughts, not to mention na hindi siya nakatulog buong gabi at duguan ang mga mata. Ako. Tumingin si Remilyn sa karamihan at tumigil sa pagsasalita. Nang makilala niya ang mga mata ni Terence, nakaramdam siya na mali nang walang dahilan at namula ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng paulit-ulit na pagtatanong ni Terence at ng iba pa, sa wakas ay sinabi niya sa kanila ang nangyari kagabi. Matapos makinig sa kwento ni Remilyn, hindi nakaimik si Terence. Siya mismo ay isang alchemist na hindi makalkula gamit ang sentido komon, at ang ganitong uri ng bagay ay magiging kapaki-pakinabang, ngunit ang Thunder Mystical Pill ay isang 7th level pill. Sinubukan niyang gumawa ng lahat ng uri ng ikapitong antas ng table task noon, ngunit lahat ng mga ito ay nabigo ng walang pagbubukod. Hanggang ngayon, hindi pa rin maisip ni Terence ang dahilan. Noong una, naisip niya na dahil iyon sa hindi sapat na lakas ng kanyang chi para makagawa ng level 7 na tableta, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, kung iyon ang dahilan, hindi na siya makakagawa ng tableta. Nabigo siya sa lahat ng uri ng mga paraan, ngunit hindi bababa sa maaari siyang bumalik sa normal na proseso. Kung ito ay iba, maaaring ipagmalaki ito ni Terence sa kanyang lakas at koneksyon, ngunit ang paggawa ng Thunder Elixir ay isang bagay na hindi niya talaga kayang gawin. Remilyn, bagamat nakakagawa ako ng mga table tasks, hindi pa ako makakagawa ng mga table tasks sa ikapitong baitang dahil hindi pa ako sapat. Ngunit maipapangako ko sa iyo na makakalusot ako sa hinaharap. Kinailangan ni Terence na pilitin ang sarili na kumbansihin si Remilyn nang makita ang mukha nitong umiiyak. Hindi mapigilan ni Remilyn na makaramdam ng kaunting pagkadismaya, kahit alam niyang imposible iyon.
Nakapagtataka na ang isang sobrang henyo tulad ni Terence ay magiging malaya ng maging isang alchemist. Kung makakagawa man siya ng mga table tasks sa ikapitong baitang, kailangan niya maging bastard na anak ng Diyos. May limitasyon ang mga sobrang henyo. Paano magiging bihasa ang isang tao sa lahat ng bagay? Ha. Habang si Terence at Remilyn ay nakasimangot, biglang humagalpak ng tawa si Nika. Tawa siya ng tawa kaya hindi siya makatayo ng tuwid. Nika, anong ginagawa mo? Nagkwento lang si Sister Hollis tungkol sa mga problema niya, bakit tumatawa ka pa? Napakawalang puso mo. Nakapout si Natalie habang nagtatanong. Lumingon din sa kanya sina Terence at Remilyn, hindi alam kung bakit siya biglang tumawa. Sandali lang, habulin mo muna ako. This is too funny. Hindi pinansin ni Nika ang kakaibang ekspresyon ng lahat at patuloy na hinihimas ang kanyang tiyan. Maya-maya, sumagot siya, sa totoo lang, hindi sapat si Terence para gumawa ng tableta sa ikapitong baitang, kaya lang hindi makagawa ng tableta sa ikapitong baitang ang iyong kaldero. Ano? Ang kaldero ng gamot ni Shenlong ay may ganitong paghihigpit. Nagulat si Terence. 4,750. Hindi niya naisip ito noon, ngunit ang makalangit na pagganap ng banal na kaldero ng magsasaka ay napakalalim na nakaugat sa kanyang puso. Ito ay ginawa sa kanya subconsciously, pakiramdam na ito ay imposible. Ang posibilidad na magkaroon ng problema ang Divine Farmer Cauldron ay mas maliit kaysa sa posibilidad na magkaroon siya ng problema. Gayunpaman, hindi niya naisip na ito ang totoong dahilan. Kung gayon, bakit ka pa tumatawa, Nika? Problema pa rin ang problema sa medicinal cauldron, at mas mahirap itong lutesin. Nasa mood ka pa ring tumawa sa ganitong oras. Mapipilitin na si Ate Hollis na pakasalan ang ipokrito na si Joshua. Habang nagsasalita si Natalie, sinunggaban siya nito at kinurot. Mabilis na umiwas si Nika at tumawa, syempre nakakatawa. Ito ay talagang isang napakasimpleng problema na maaaring malutas sa maikling panahon, ngunit lahat kayo ay nakasimangot ng husto. Hindi ba nakakatawa? Ano sa tingin mo, Jenny? Ayos lang. Medyo nakakatawa. Curve rin ang bibig ni Jenny sa hindi maipaliwanag ng ngiti habang tinatakpan niya ang kanyang bibig at ngumiti. Anong ibig mong sabihin? Ano ang mali sa makajos na kaldero ng pesticidio? Paano ito malulutas ng ganoon kabilis? Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Mabilis niyang hinaila ang kamay niya at nagtanong. Terence bro, huwag kang mag-alala. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi talaga ito problema sa Shenlong Medicine Cauldron. Ayos ang hardware, ngunit kailangang i-upgrade ang software. Humalaklak si Jenny. Software. Hindi masyadong naintindihan ni Terence ano ito tungkol sa hardware at software. Tama. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang Shenlong Medicine Cauldron ay maaaring automatikong magpino ng mga table tasks ay dahil si Jenny ay nag-set up ng isang intelligent analysis formula sa kanyang computer, tama ba? Ngumiti si Jenny at nagpatuloy sa pagpapaliwanag pagkatapos tumango si Terence. Ang problema ay nang iset up ni Jenny ang formula na ito, hindi siya nakipag-ugnayan sa ganoong kataas na antas. Karamihan sa mga bagay ay hinango lamang mula sa data. Kaya, ang katotohanan na ang formula na ito ay maaaring tumagal hanggang sa ika-6 na baitang na tableta ay higit pa sa inaasahan ni Jenny. Kung tungkol sa Jenny sa antas ng pagsisimula ng isang Pildores ay hindi kailanman naisip. Kung gayon ano ang gagawin natin? May ilang bahagi pa rin na hindi niya masyadong naiintindihan, ngunit nakuha ni Terence ang diwa nito. Upang maabot ang antas ng isang ranggo na 6 na may data lamang, si Jenny ay talagang isang walang kapantay na henyo. Napakasimple. Bakit hindi mo nalang hayaang tulungan ka ni Jenny na mag-level up? Tumawa si Nika. Tama na, bakit ang tanga ko? Tinapik ni Terence ang kanyang noo habang nakatingin sa nakangiting Jenny. Dahil nasa tabi niya ang inventor, walang halaga sa kanya ang pag-upgrade ng software. Inilabas ni Terence ang Divine Pesticide Cauldron dahil walang mga tagalabas sa paligid. Nagulat si Remilyn at nalipat ang kanyang atensyon.
Itinuro niya si Terence at ang Divine Pesticide Cauldron at sinabing, saan ka nang galing? Gusto niyang itanong ito mula noong pagsubok kung ang mga pastry at damit ni Terence sa simula ay katanggap-tanggap pa rin, kung gayon paano niya kinuha ang Thunder Mystical Vine, lalo na ang Scarface's Mountain of Treasures bago siya umalis. Wala siyang paraan para ipaliwanag iyon. It was just that the situation was either urgent or she was too immersed in the surprise, kaya hindi na niya naisip ang magtanong tungkol dito. Ngunit ngayong si Terence ay biglang naglabas ng alchemy furnace mula sa manipis na hangin, kung hindi siya nagtanong ng malinaw, maaaring isipin niya na siya ay naghahallucinate. Hehe, Terence bro, ipaliwanag mo sa akin, ay level up na kita. Nakangiting kinuha ni Jenny ang Shenong Medicine Cauldron at dinala si Nika at Natalie sa research room. Si Remilyn lang ang nakatulala na nakatingin sa kanya. Mapait na ngumiti si Terence at nagkibit-balikat. Pakiramdam niya ay hindi niya kailangang itago ang anumang bagay mula sa kanya, kaya ipinaliwanag niya, sa totoo lang, mayroon akong isang napaka-kakaibang jade pendant. Naglalaman ito ng isang misteryosong independenteng espasyo. Sa isang pag-iisip, maaari kong ilagay ang mga bagay mula sa labas ng mundo dito at alisin ang mga bagay mula dito. Naiintindihan mo na ba ngayon? May ganyan. Nipatikip ng bibig si Remilyn sa gulat. Naisip niya na ito ay isang uri ng mataas na antas ng pagbabalat kayo o na si Terence ay mayroong isang portable magical formation sa kanya. Bagamat bihira ang ganitong uri ng bagay, palaging may mga katulad na alamat na umiikot sa mga lansangan. Hindi niya akalain na magiging ganoon ka-simple ang sagot si Terence ay may mahiwagang jade pendant. Oo, palaging may mga mahiwagang nangyayari sa akin. Masasanay ka, pero tandaan mong ilihim mo. Ikaw lang ang nakakaalam. Tumawa si Terence. Dahan-daang masanay. Inilibot ni Remilyn ang kanyang mga mata sa casual na tono ni Terence, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi siya baguhan, siya ay isa ng nascent Soul Peak level master, at siya ay nasa isang lugar tulad ng East Province Academy. Ang kanyang kaalaman at karanasan ay higit pa sa isang normal na practitioner, at gayunpaman, hindi pa siya nakarinig ng kakaibang bagay tulad ng Jade Space. Ngunit nang sabihin ni Terence na ito ay isa sa kanila, tumalon ang puso ni Remilyn. Tiningnan ni Terence ang ekspresyon ni Remilyn at ngumiti, walang sinasabi. Nag-uusap ang dalawa habang naglalakad sila papunta sa lab ni Nika. Ganap na nakatutok si Jenny sa pag-update ng kanyang AI analysis formula, ang kanyang 10 daliri ay nagpapalipat-lipat sa keyboard. Kahit na sa paningin ni Terence, hindi niya ito mahuli ng tumpak. Malabo lang ng mga daliri ang nakikita niya, hindi pa banggitin ang iba. Hindi napigilan ni Remilyn na takpan ang kanyang bibig sa labis na eksenang ito. Tumingin siya kay Jenny nang may paghanga. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit naisip niya na si Jenny ay isang cute at inosenteng babae na hindi malakas. Ngunit ngayon, napagtanto niya na ang babaeng ito ay isang henyo. Si Terence ay talagang puno ng mga himala. Tahimik na naghihintay sina Terence at Remilyn sa gilid. Malinaw na hindi siya makagambala sa pag-update ng formula ng pagsusuri ng AI, kaya kinailangan ni Jenny na umasa sa kanyang sarili. Si Nika, na may kaunting pag-unawa dito pagkatapos ng 2 taong impluwensya, ay naroon upang tulungan siya. Para naman kay Natalie at sa maliit na curly bear, sila ay mga bystanders lang. Pagkaraan ng halos 2 oras, biglang huminto si Jenny at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Ngumiti siya ng matamis kay Terence, Terence bro, pwede ka nang gumawa ng 7th class pill ngayon. Napakabilis mong tapos. Tuwang-tuwa si Terence. Ang formula ng pagsusuri ng AI ay itinuturing na pinakamahusay na teknolohiya sa mundo, at naisip niya na aabutin ng hindi bababa sa ilang araw para matapos ito ni Jenny. Hindi niya inaasahan na matatapos niya ito sa loob ng 2 oras. Ang kahusayan ay nakakagulat. Hehe, matagal ko nang pinag-iisipan ang formula na ito, pero hindi lang kita nakita, Terence bro. Pinasan ko lang sa likod ko, convenient talaga. Ngumiti si Jenny. 4,706 na po. Terence bro, bilasan mo at subukan ito.
Mapapabuti pa ito ni Jenny on the spot kung hindi ito gagana, udyok niya. Sige, sisimulan ko na ang furnace at gagawin ko ang tableta ngayon. Agad na tinanong ni Terence kay Nika na humanap ng espesyal na refining room at kinuha ang lahat ng materyales para simulan ang furnace. Nakita ito ni Remilyn at mabilis na bumalik para kunin ang Thunder Mystical Vine. Bagamat si Terence ay may mas maraming Thunder Mystical Vine kaysa sa kanya, sa pagkakataong ito ay para sa kanya ito, kaya pakiramdam niya ay makatwiran para sa kanya na ibigay ito. Nang makitang mapilit si Remilyn, hindi na nagsalita si Terence. Dahil isa siya sa kanyang mga tao, bibigyan niya siya ng bahagi ng magagandang bagay sa hinaharap. Hindi mahalaga kung kaninong Thunder Mystical Vine ang ginamit niya this time. At para gawin ang Thunder Elixir, maliban sa Thunder Mystical Vine, kailangan niya ang lahat ng uri ng iba pang pandagdag na sangkap. Nagsisimula ng mahubog ang imbakan ng material ni Terence, ngunit hindi pa ito kumpleto. Nagkataon na ang dalawang nawawalang sangkap ay nasa pwesto mula sa tambak ng mga kayamanan na kanyang kinulit kay Scarface. Si Remilyn at ang iba ay nanonood mula sa malayo habang inaayos ni Terence ang mga materyales at inaayos ang kanyang estado ng pag-iisip. Hindi man lang sila ng ahas na huminga ng malakas, natatakot na maapektuhan nila si Terence. Ang pinakamasamang bagay na dapat gawin sa panahon ng proseso ng pagpipino ay upang maiwasan ang mga panlabas na abala. Ang pinakamainam na sitwasyon ay para kay Terence na mag-ayos ng mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito, si Jenny ay kailangan na naroon upang bantayan ang eksena. Maaari rin niyang hayaang pumasok si Remilyn at ang iba pa upang manood. Lahat sila ay nasa parehong panig pagkatapos ng lahat, at alam nila kung ano ang gagawin. Isa-isa niyang binilang ang Thunder Mystical Vine at ang iba pang pandagdag na sangkap at inilagay ang lahat sa medicine cauldron ni Shenlong. Huminga ng malalim si Terence at sinimulan ang proseso ng pagpino. Nanlaki ang mga mata ni Remilyn nang marinig niya ang boses ni Jenny sa tablet. Gayunpaman, sanay na sina Nika at Natalie. Matagal na nilang nakita ang alchemy ni Terence, at gaya ng sinabi ni Terence, nakasanayan na nila ito. Normal ang lahat, at mabilis na ipinakita ng tablet ang mga kurba. Tiningnan ni Terence ng malapitan at napagtanto na ang mga kurba ay ganap na naiiba sa mga nasubukan niya noon. Bagamat ang mga nakaraang ilang pagtatangka ay hindi Thunder Profound Pills, lahat sila ay pang-pitong baitang na mga medicinal pill. Ang mga curve sa pagpino ay mukhang ibang-iba sa unang tingin, ngunit may isang bagay na karaniwan. Ang mga kurba ng pagpino sa maaga at gitnang mga yugto ay lahat ay napakasalimuot at paikot-ikot. Gayunpaman, sa sandaling ito ay umabot sa mga huling yugto, lahat sila ay napakasaya sa mata, nang walang pagbubukod. Gayunpaman, iba ito sa pagkakataong ito. Ang pill refining curve ay hindi lamang puno ng twists at turns sa maaga at gitnang yugto, ngunit ito ay mas malabo at mahirap maunawaan sa mga huling yugto. Ang mga paikot-ikot ay lubhang komplikado. Kung ikukumpara sa mga nakaraang classic curves, ito ay sobrang pangit na nagpatindig ng balahibo. Walang kamalay-malay na lumingon si Terence kay Jenny, at nakita niyang tumango ito sa kanya. Agad na tumahimik ang kanyang puso, at tila may naintindihan siya. Ang dahilan kung bakit ang mga nakaraang alchemy curves ay napakaganda ay dahil ang mga ito ay purong nagmula sa data. Iyon ay isang perpektong curve na umiral lamang sa isang ideal. Imposibleng umiral ito sa realidad. Kung ang isa ay bulag na sumunod sa perpektong kurba na iyon, magiging kakaiba kung walang mga problema sa panahon ng proseso ng alchemy. Pinakalma ni Terence ang kanyang sarili at sinimulang i-channel ang kanyang chi sa kaldero ayon sa mga tagubili ng tablet. Nagsimulang tumunog ang Shenlong Medicine Cauldron. Lahat ng babae, maliban kay Jenny, ay hindi maiwasang kabahan, lalo na si Remilyn, na ang puso ay mabilis na tumibok. Ang tagumpay ng elixir refinement na ito ay direktang makakaapekto sa kanyang buhay, kaya hindi siya mabibigo. Alam ng lahat na sa tuwing tumataas ang grado ng isang tableta, nangangahulugan ito na ang kahirapan sa pagpino ng mga table tasks ay tataas ng husto. Ang kahirapan na ito ay hindi lamang isa o dalawang beses, ngunit hindi bababa sa 10 o 100 beses. Ang ilang mga espesyal na table tasks ay maaaring umabot ng 1,000 beses.
Ang puwang na ito ay mas malaki kaysa sa pagkakaiba sa lakas. Kung hindi, hindi magiging kakaunti ang mga alchemist na may mataas na grado. Ang bawat pagkakaiba sa antas ay isang hindi malulutas na bangin. Sa buong Tianjie Island, bukod sa East Continent, ang mga alchemist sa ikatlo at ikaapat na antas ay hindi bihira. Gayunpaman, ang mga alchemist sa ikalima at ikaanim na antas ay ang nangungunang mga panauhin na pinaglabanan ng lahat ng puwersa upang manalo. Para sa mga alchemist sa ikapitong antas, ang pinakamataas na puwersa lamang ang maaaring magkaroon ng isa, at mayroon silang napakataas na katayuan. Bagamat si Remilin ay may bulag na pananampalataya kay Terence, wala siyang tiwala sa kanya na magagawa niya ang Thunder Elixir. Kung napakadaling gawin ng Thunder Elixir, hindi na ito kailangang harapin ng kanyang amo at ibaba pa ang kanyang status para makipag-bargain kay Joshua. Hindi mahalaga kung magagawa niya ang Thunder Elixir o hindi, si Remilin ay labis na naantig na si Terence ay handang magsikap ng husto para sa kanya. Paano kung hindi siya makaabot, isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Habang lumilipis ang panahon, tense pa rin ang puso ng lahat. Ang kaldero ni Shenlong ay gagawa ng ilang kakaibang paggalaw paminsan-minsan, na tinatakot sina Terence, Remilin, at ang iba pa. May isang pagkakataon na ang buong silid ay napuno ng mga arko ng kuryente, na nagmistulang isang kidlat. Nakakatakot talaga. Ang paggawa ng Thunder Elixir ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng furnace kung hindi mag-iingat ang isa, hindi ito isang bagay na biro. Handa pa si Terence na bawiin ang kanyang chi at dalhin ang mga babae sa ligtas na lugar, ngunit ang proseso ay tumagal lamang ng maikling sandali. Ang nakakagulat na mga kidlat ay nakakalat sa paligid ng ilang sandali bago nawala, at ang lahat ay nakahinga ng maluwag. Matapos ang isang buong araw at gabi, nakarating din sa wakas si Terence at ang iba pa. Hindi ito isang mahabang panahon para sa mga high-level na practitioner na tulad nila, ngunit ang buong proseso ay napuno ng takot at pagkabalisa. May mga kakaibang galaw at mapanganib na kidlat paminsan-minsan. Ito ay hindi isang pogen, ito ay isang time bomb. Ang ganitong uri ng mental pressure ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Kung medyo kulang ang lakas ng pag-iisip ng isang tao, posibleng bumagsak sila sa mismong lugar. Mabuti na lang at malakas pa rin ang isipan ng lahat. Nang marinig nila ang abiso ng tablet na hudyat ng pagtatapos ng refinement at nakitang tumahimik na ang kaldero ng gamot ni Shenlong, nagkatinginan si Terence at ang iba pa ng may matagal na takot at nakahinga ng maluwag. Little junior brother, mabilis na tingnan at tingnan kung tapos na. Inip na udyok ni Natalie, at anabangan din ito ng iba. Lalo na si Remilin. Bagamat wala siyang masyadong pag-asa sa simula, hindi niya maiwasang makaramdam ng swerte sa oras na ito. Ang buong proseso ay tila napakaseryoso, ngunit paano kung talagang nagtagumpay siya? Huminga ng malalim, dahan-dahang binuksan ni Terence ang takip ng kaldero ng gamot ni Shenlong. Bago siya sumilip sa loob, nakita niya ang isang madilim na asul na arko ng kidlat na bumubulusok sa kalangitan. Naghiyawan sa takot ang mga babae at mabilis na nagmadaling lumapit para tingnan kung nasugatan si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.